na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si VP Sara, booking na. Tumistigo na si Madriaga. Inilabas na nila Wistrong ebidensya. Pinakita ng 125 million. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Ramil Madriaga nang nagpakita na hindi totoo na inubos ni VP Sara sa 11 days lang ang 125 million confidential fund. Dahil ang totoo, naubos lang daw niya to sa loob lamang ng 24 oras. Naiyak pa ang bagmang si Ramil Madriaga habang binubulgar ang totoo. May resibo pa siyang pinakitang binigyan siya ng checking suhol na nagkakaalaga ng 4.8 million pesos. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Vice President Sara Duterte, grabe booking na, tumistigo na si Ramil Madriaga. Inilabas na ni Jinky Wistrong ebidensya, pinakita ng 125 million pesos sa kanya. Tara, panoorin natin to. Napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Okay. Madam Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So hindi nyo po dito mine-mention yung duffel bag. So ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba paki-describe ninyo? Duffel bag po, large Duffel dark bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Meron po kaming dalawang ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? Tatlong doble po o apat. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. So, ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times Opo. bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po, pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po mga isang... Alright. So, that would be all, Madam Chair. Any other clarificatory question? The Honorable Adjong. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Gusto ko lang pong linawin yung inyong salaysay dahil ito ay nilahad sa wikang Ingles. Para po maintindihan ng karamihan sa atin ngayon, gusto ko lang pong tanungin yung mga few portions doon po sa inyong paglalahad ng inyong affidavit and yung supplemental affidavit. Madam Chair, let us remember that, again, I also echo the sentiment of my good friend, Representative Lagbas, that we should confine our questions with the complaints under the Saballa et al. Complaint. Party po doon sa complaint na yon ay yung sinasabing utilization ng confidential funds which is amounting to 125 million. Sinabi niyo po, Mr. Madriaga, sa inyong salaysay na on December 20, 2022, nakatanggap kayo ng tawag kay VP Sara at sabi niya, and I quote, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip at sa Ombudsman." Tama po ba yun? Although in English, tinagalog ko na lang po yung ano ha. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Tama po. Ito pong si Colonel Nolasco na sinasabi po ng Vice President, ito po yung sinasabi niyo po din sa inyong affidavit na pinakilala niyo po
na matagal niyo na pong kakilala, na ano po yung in what capacity were you together before you introduced Colonel Nolasco to the team of VP Sara or VP Sara? 2018 po ako nag-start sa PSG sa utos po ni dating Presidente Duterte. Okay. Nakilala ko po noon si Colonel, Major pa lang po siya noon, Major Lachica. Nag-introduce po kami ng specialized subject doon, kasama ko po sila, General Rimando at si General Victor Corpus. Okay. Ayun po yung security safety. So ibig sabihin, kilala niyo nga po, when she referred to Colonel Nolasco, kilala niyo na nga po itong si Colonel Nolasco. Tama? Opo, Madam Chair. Opo, Your Okay. Honor. So pagkatapos po noon, ay nakatanggap naman po kayo kay Colonel Nolasco ng text message na sinasabi po, according to your affidavit, na pumunta kayo sa DepEd Central Office para sa isang transport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So, ito pong transport, yung term na transport, according din po sa inyong affidavit, ay nangangahulugan din pong delivery. Tama po ba ang aking pagkaintindi? Opo, Your Honor. Opo, Madam Chair. So, yung pag-text po sa iyo na ni Colonel Nolasco na pumunta tayo sa DepEd Central for a transport, alam na ngayon niyo po na meron po kayong delivery na ibibigay doon sa or tatanggapin doon sa DepEd Central Office. Tama po ba? Opo, Madam Okay. Chair. Okay, tapos nung dumating na po kayo doon sa DepEd Central Office, nakita niyong may naglalakad na si Colonel Nolasco at may kasamang isang babae na you learned later on as the Special Disbursing Officer, Gina Acosta. Tama po ba? This is also according to your affidavit. Hindi po. Ano pong nangyari doon? Ang kasama po ni si at Colonel Lachica po yung lumapit sa amin ni Colonel okay. Nolasco. Kasama Okay. niya po yung babae po. Okay. So, ibig sabihin, dumating po kayo doon, kasama niyo po si Colonel Nolasco, tapos si Colonel Lachica, kasama niya po si SDO Gina Acosta. Tama po ba yon? Hindi ko po sure yung Acosta. I can remember her face but not the name. It's, I'm not- Madam Chair, for the information of this August chamber, according to the affidavit of Mr. Madrega, which he read earlier, on page 12, ang sinabi, number 18, page 18, page 18, number 60, at around, I'm quoting directly from the affidavit of Colonel Mr. Madriaga, at around past 3 to 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel Lachica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer SDO Gina Acosta. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles, 3 large bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Tama po ba yung pagkabasa ko? Sa affidavit? Tama po. So tama lang po yung pagkasabi ko na nung dumating po kayo doon sa DepEd ay nakita niyo po si Colonel Lachica papalapit na may kasama si SDO Acosta, which you later learned as the Special Disbursement Officer. Tama po ba yun? Tatandaan ko po yung mukha po ng babae pero hindi po ko familiar nung nakita ko sa pangalan nung time na yun. Okay, pero kasi sinabi naman po, later you learned that it was Yes, sir. the Special Disbursement Officer Si Gina Gina Acosta po. Opo. Gina Acosta. Ngayon, sinabi niyo din po doon sa inyong salaysay na after few years na nalaman sa publiko, and this was also being reported publicly, that the 125 million confidential funds were actually spent in 11 days. At according to you, hindi po yun totoo dahil 24 hours ay nai-deliver na namin yung amount na yun. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair, Your Honor. So yung pinakita po kanina ni aking kasamahan na duffel bags na na-mention din niyo po dito sa inyong affidavit na duffel bags, yun po yung eksaktong nakuha ninyo
na received from by you from Colonel La Chica and Gina Acosta, as you mentioned here in your affidavit, as the amount to be transported or to be delivered. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Nakita nyo naman po yung bag na yon at tinuro pinakonfirm po sa inyo yon at na-describe nyo naman po kung gaano kalaki at kaliit. Tama po ba yung kanina lang, no? Opo, So, Your ibig Honor. sabihin, kung kayo po yung nag-transport at na-deliver nito, at kayo, sabi nyo nga po, kumuha kayo ng 1 million, ibig sabihin, nahawakan nyo po itong duffel bags na ito. Tama po Opo, ba? opo, Madam Chair. Opo, Your So, Honor. mabigat ba? Opo. Gaano kabigat? Madam Chair, Sa... probing. The Honorable Adjong, let us confine ourselves Okay. to what Okay. appears in the affidavit already. Okay, I'm just curious because he describes. Yeah, I know. I understand. So I will simply, Madam Chair, inform the honorable chamber that as what had intimated earlier by one of our colleagues, that we should confine our questions pertaining to the affidavit of Madriaga. When it comes to the second complaint, which is basically the 125 million pesos spent in just 11 days, it appears, Madam Chair, that the person involved in the distribution of this 125 belies the 11 days, but in fact admitted that it was spent within 24 hours. That is exactly what his affidavit is saying, and that was we are trying, Mr. Chair, to actually solicit from him and to confirm whether his allegations, his affidavits are true or not. Maraming salamat, Mr. Madriaga. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank Your you, Honor. Honorable Adjong. Any other justice members who wish to raise clarificatory questions? I will be calling Honorable Abante, Madam Chair. and then Honorable Jokno, and then Honorable Tinio. Madam Chair, before they, Is this a point of order? no, I just wanted to finalize some of the questions. With the indulgence of the justice members I have called already, mayroon yata pong naiwang question si Kong Ridon. So with your indulgence, we recognize the Honorable Ridon. Maiksi na lang po. Very important ho, Madam Chair, Mr. Madriaga, na maging tapat no, sa komite at sa bayan dito sa usapin po na ito dahil mabigat yung mga paratang. Binanggit po ninyo sa supplemental affidavit yung pong kahandaan po ninyo na magbukas no, ng inyo pong mga bank accounts for further scrutiny ng komite at ng Senate Impeachment Court in the event na tumawid po ito sa Senado. Do you confirm this commitment that you will allow yourself, allow the committee and the future proceedings or tribunals to open your bank accounts? I confirm po, Madam Chair, So at this, Your Honor. okay, at this point po ba, Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiting ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank account. Kasi particularly, binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyong pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. Alright, yun lang po, Madam Chair. Thank you. Now we recognize the Chair. Honorable Abante. Madam Chair. Thank you. Is this a point of order, Honorable Not a Ilago? point of order, but may I also be listed in Yes. one of the... Yes. Thank you. Same here, Madam Chair. Yes, Honorable De Lima. Now is Honorable Abante's turn. Salamat po, Madam Chair. Nabanggit mo sa supplemental affidavit mo, Mr. Ramil Madriaga, babasahin ko ano po, mula doon sa number 14. Ang sabi nyo ay, sometime in 2021, PRRD gave me 25 million. Yun po ba ina-attest ninyo tama? Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya Opo. personally.
yung 25 million. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Meron po, Meron. madami po. Oh, itong 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po, tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles, nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong OR and CR to, hindi po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Yung po ba itinatago ninyo? Opo. At Your Honor. ilalabas nyo po sa tagtang panahon? Opo, Your Honor. Okay, so, Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito na tinatago po niya ang OR and CR ng dalawang Harley-Davidson motorcycles na nasa pangalan ng anak niya at yung Ducati motorcycles na nasa pangalan niya. Ayan po, na gusto ko lang sabihin na ito po ilalabas niya, no? Gayon din yung mga binili mo na mga Yamaha, di ba? Apo. Ilan yung nabili mo, nakalagay dito? Pito po na brand new na Yamaha NMAX. Oo. Yun din po ba nasa pangalan ninyo? Ay, hindi po, sa mga leader na po ng isip. Ang sinabi po ninyo, lahat po ng mga ito, number 18 nakalagay nyo, all purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Opo, Your Tama ho Honor. ba yun? Opo, Your Honor. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Gusto ko lang pong ipaliwanag na marami pa lang pera sa PRRD. Hindi po si BP Sara nagbigay sa inyo. Hindi po. Alright. Ngayon, the fact na pwede niyong ibigay, siguro, Madam Chair, hindi lamang dito sa committee hearing na ito, kundi kung na yan po ay nasa Senado na, ay pwede mong ibigay yan. O pwede mo rin ibigay sa amin ngayon para makita po namin. Ngayon, yung pong inyo ring binanggit na 175 million. Siya nga pala, ito pong 25 million na ito po ba ay personal na pera ni Presidente, dating Presidente, o ito po ikinuha rin naman sa gobyerno? Personal po. Personal. Opo. Hindi po sa gobyerno yan. Hindi po. Okay. Honorable Abante, the last question is a probing question already. So may I solicit a motion to strike out from the record the last question and the last answer of Madriaga Tulad po ng as to the nature of the money that was handed to him. tulad po ng sinabi ni Congressman Rufus, I submit to the Yes, wisdom may I of- solicit a motion? So moved, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the last question on the nature of the money that was handed to Ramil Madriaga. Is there a second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please Okay. strike out from the record. Pwede ko bang ituloy po, Madam Yes, Chair? you may proceed, Honorable Abante. Yung pong 175 million na ibinigay ni Lin Wei Xiong, siya po ba ay, gusto ko lang malaman, Madam Chair, baka probing na naman to. Di ba? Ito That's pong why, si- please be very careful. si Make Lin- sure that gusto your ko lang question po- is pwede ko already ba in the sabihin- affidavit. Pwede ba tanungin dito kung si Lin Wei Xiong ay isang Chinese president? I think that will be a probing question also because that is outside the context of the affidavit of the resource person. Alright. 100 million po ay galing kay Maestrado Lim. Tama ho ba yun? Sinabi Tama po, Your Honor. Ito po bang mga pondong ito, may mga kasamang documentation o deed of donation or acknowledgement receipt sa inyong pagkakaalam? Is that stated in the affidavit also? Nakalagay din po. Opo, Wala. Madam Chair. All right, you may proceed. Yung 100 million po, tsaka yung 175 million, through phone calls lang po yun na to pick up para gamitin namin pondo sa ISIP Pilipinas, Madam Chair. Oo.
Okay. Doon po sa pictures ng Annex A, nakalagay po ba ito sa inyong supplemental affidavit? Ito pong manager's check? Nakalagay din po ba ito sa inyong Opo. supplemental? Ano po itong manager's check na ito? 84,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito, pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Opo. Hindi po naipakita ito eh. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na manager's check. Kasama rin to sa inyong supplemental affidavit. Opo, kasama po. Kasama rin po. Medyo mapakita natin. The allegation on the 4.8 million in the affidavit. Kasama What po, number Madam. is that, Kasama nyo. Honorable Abante? What number is that in the affidavit? Annex A. Annex A1. Oh, it is an attachment. It is an yes. attachment. Oo, pero kasama sa supplemental Yes. affidavit. That is annex. Annex A and Annex A1. Can we flash Annex A and Annex A1? We are reminding the justice members that our clarificatory questions are limited to 5 minutes only. If that will not be sufficient, you will be listed for the second round. Wala ba? Annex A and Annex A-1. These are attachments to the impeachment, to the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Kindly flash. There. Ayan. Okay, Pero let's start hindi with Annex A. Hindi nyo po nailagay sa inyong supplemental affidavit kung sino nabigay sa inyo. Itinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Yung 2 cheque, tsaka cash. Pero 2 cheque po na yan, hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong account sa land bank. Tsaka masyadong malaki po. Alam ko po pwede akong ma-imbestigahan sa Ay, di, pero AMLAC. cheque eh. Di ba? So, walang bigat yan. Di ba? Opo. Cheque, no? Opo. Ang bigat na sinasabi mo, ay baka sa AMLAC, ganun. Opo, yung inisip ko po pag dineposit ko po. Madam Chair, pwede po ba nating ipatawag ang ilang mga pangalan dito nabanggit ni Mr. Ramil Madriaga? For example, like si Anthony Monsayak, si Colonel Nolasco, si Colonel La Chica, pati yung Gina Acosta. We will defer our concern on issuing subpoena for additional witnesses until we have presented all the resource persons, rather, who have Alright. complied already. We have a Alright. long list of resource persons already in line. Dalawang tanong na lamang po. Ito pong relationship ninyo with the respondent. Sinabi po ni VP Sara na dinenay niya na meron kayong personal or professional relationship. Yun ang pagkakasabi po niya. Pero, yung pong nakita namin mga picture, nagsasabi na talagang kilala niyo siya. Ano po? Opo, Madam Chair. Meron po ba kayong ebidensya like non-logs, visitors entries, or gate passes sa Malacanang o Davao City Hall o sa OBP That is a probing question already, Honorable Wait lang mga boss, kung nakaabot na kayo sa part ng video na to, baka gusto nyo munang mag-subscribe sa bago nating YouTube channel. Doon na kasi tayo mag-upload ng mga reaction videos. Nakapin sa comment section ang link. I-click nyo lang para makapag-subscribe. Pag nakapag-subscribe na kayo, i-comment nyo lang ang location nyo para ma-shoutout ko kayo pag nag-upload na tayo doon ng video. Tara, tuloy na natin to. Abante. Okay. Wala siguro. Anyway,
Yun lang po. At meron pa, pero hindi ko na itatanong. Baka probing question uli. Alright. Thank you. So, maraming For the salamat guidance po. of the justice members, we are reminded to confine our questions to merely clarificatory because this is just a clarificatory hearing. We are not holding a trial. Your probing questions must be raised during the stage of the trial already. Now we proceed to our next justice member, the Honorable Chel Jokno. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Magandang hapon po, Your Honor. May I request, Madam Chair, that the committee secretary flash paragraph 55 of the supplemental affidavit on the screen. Kindly flash paragraph 55 of the supplemental affidavit. Sabi po ninyo, Mr. Madriaga, I quote, in the morning of December 20, 2022, Sarah called me and said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco, etc. Sino pong Sarah ang tinutukoy niyo dito? Si Vice President Sara Duterte po, Your Honor. Ngayon, saan ka tinawagan? Sa landline ba yan o sa cellphone? Sa cellphone ko po, yung designated na cellphone ba ginagamit namin. Yung cellphone na yun ba ay prepaid o postpaid? Prepaid po yung bigay po ni Presidente sa akin. Honorable Jokno, please refrain in raising probing questions. Well, may I just explain why I'm asking these questions, Yes, Madam Chair? but nonetheless, kindly Oh, yes. confine our question to the contents of the affidavit. For the committee to fulfill its duty of determining whether Mr. Madriaga is telling the truth or not in his affidavit, it would be good if we could have some independent corroboration of his statement. For example, if a witness were to say, tinawagan ako, at may papakita niya halimbawa yung kanyang cellphone na na-save niya noon na meron talagang pumasok na call, then we can reasonably say, nagsasabi yan ng katotohanan. Or if, for example, the cellphone records will attest, kung let's say postpaid ang kanyang account, na talagang may tumawag sa kanya ng ganitong araw, again, we will be able to fulfill our duty and say, talagang nagsasabi ito ng katotohanan. At the same time, we can also, through the cell phone records, assuming, let's say, it's a postpaid, even identify kung nasaan lugar siya noong certain day and time. So that's why I'm asking these questions, simply for us to be able to fulfill our duty Honorable of assessing Jokno. the truth. But I do have just a few more questions, if I may, Madam Chair. Of course, Yes, please. if it is probing, I will submit to the discretion of the court, of the Honorable Chair. Nabanggit nyo rin sa paragraph 55 na meron kayong natanggap na text message. Ang tanong ko lang po ay, na-save nyo ba yung message na yon? Yung sabi ninyo dito na galing kay VP Sara? Lahat po ng text niya sa akin, tsaka nila Colonel Nolasco, tsaka si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Dahil yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Last question, Madam Chair, if I may. Nasaan po yung iPhone na yon? Yung sinasabi? Honorable Jokno, I will lament submit- that I have to prevent you from raising further questions along that line because that is probing already. Thank I'm you. sorry, but let us always be reminded that this is merely a clarificatory hearing. Thank you, Madam Chair. Are you finished, Honorable Jokno? Yes, Chair. Thank you. Now we recognize the Honorable Amben Amante. I'm sorry. Before Honorable Amben, Honorable Tino first. Madam Chair, may I also... Yes, I will list you down. Thank you, Chair. Madam Chair, am I recognized? You may proceed, Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Well, Madam Chair, una follow-up lang dun sa ni-raise ni Congressman Jokno. Mr. Madriaga says na meron siyang cellphone at nandun yung mga text message. Can the committee then subpoena the phone with the text messages, Madam Chair? Anyway, mentioned siya sa affidavit
And I think we should have access to such messages to verify the affidavit. The chair intends to defer discussion on the issuance of subpoena of further evidence and witnesses until all the resource persons that we have invited have been presented. Please Then- understand that we have a long line of witnesses to present, and each one of them have documents to present as well. So until and unless we are done with them, let us not, or let us differ from discussing the necessity of issuing subpoena for additional evidence. Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Then I will just make the motion at the proper time. Madam Chair, May I just correct myself in the use of witness? All the persons we invited are resource persons and not witnesses. Madam Chair, That's for the guidance also of the justice members. I would like to make a motion to include the supplemental affidavit to the fourth impeachment complaint, Madam Chair. So I move. You are adopting the supplemental affidavit of Ramil Madriaga in support of the fourth impeachment complaint. Yes, thank you. Is that a motion, Honorable Abante? I'm making a motion, Madam Chair. So do I hear a second to that? Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Madam Chair, may I The Honorable Laila de Lima. thank you, Madam Chair. May I also make the same motion? There is likewise a motion for the adoption of Insofar the as the supplemental affidavit Insofar as the Sabalia et al. Complaint. of Ramil Madriaga Yes. to be part of the third impeachment complaint, Sabalia et al. Complaint. Do I hear a second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise granted. May we know if Honorable Tino has concluded? Not No. yet? I You have may not yet continue. started, Madam Chair. Okay, thank you, Madam Chair. Una, sinabi po dito, tumawag si VP Sara kay Mr. Madriaga at inatas na to coordinate with Colonel Nolasco. At sinabi sa paragraph 56, nagkita sila at tinext siya ni Colonel Nolasco. And then, nagkita sila sa DepEd Central Office. Okay. Madam Chair, pwedeng ma-clarify lang, bakit po nagkita sa DepEd Central Office at ano ba ang role ni Colonel Nolasco? Bakit nasa DepEd siya? Honorable Tino, I lament that your question is a probing question already. Well, Madam Chair, is it... Maybe you can just ask the resource person to confirm if indeed Oo. Nolasco was there, they met in DepEd, but to go beyond what is contained in the supplemental affidavit would amount to probing already, testing the statement or the allegations contained No, in Madam the Chair, affidavit. actually, gusto ko lang po malinaw, sino ba si Colonel Nolasco? Ano ang role niya? I mean, context. It's to provide... Okay, you may proceed. Thank you, Madam Chair. Who is? Oo, who is Colonel Nolasco? Ano ba ang papel? Officially, ano ang kanyang role sa DepEd? Kung alam lang po ni Mr. Madriaga. Mr. Madriaga? Si Colonel Nolasco po nung time na nanalo po si VP Sara, ang sinabi po niya sa akin baka pwedeng lumipat na po siya ng VP-SPG nung nalaman niyang mag-separate na po. Sabi po niya sa akin baka pwedeng ipalipat mo na ako doon. Kaya po nailipat ko siya doon, then sinabi niya siya po daw ang inilagay as security officer Ayun. for DepEd. Ayun, okay. So thank you Mr. Madriaga at yun nga po, so naklaro na si Colonel Nolasco ang security officer ng VP SPG na naka-assign sa DepEd. Opo. Kaya dun po sila nagkita sa DepEd. So yun po yung clarification na gusto natin dito. To further emphasize, member siya ng VP SPG. Yung VP SPG, yan yung Vice Presidential
Protection and Security Group. Okay, thank you. Ngayon, ito naman, sabi nyo sa paragraph 60, at around 3 or 4 p.m., may dalawang sasakyan na dumating. Tapos sabi ni Colonel Nolasco, ayan na, ayan na. And then, Colonel La Chica appeared with a lady. Okay, si Colonel La Chica naman. Sino po si Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po, yung sinabi ko kay Colonel Nolasco na kumuha ka ng magli-lead sa inyo Okay. sa BPSPG. Kasi hindi pa po siya pwede dahil Lieutenant Colonel pa lang po siya nun. So, kailangan po ng full-fledged Colonel. Okay, so si Colonel La Chica ang head ng VPSPG. Opo, siya po yung naging head. Okay, so si Colonel La Chica, head ng VPSPG, tapos naka-assign siya sa Office of the Vice President. Opo. Tama po. Tapos ito namang si Colonel Nolasco, VPSPG din, pero naka-assign sa DepEd. At nagkita sila sa DepEd. At may kasama siyang, sabi nyo nga, si Colonel La Chica, kasama niya yung isang babae at meron silang bit-bit na 4 na large dark bags. Tama po? Tama po. So sila Your Honor. ang may dala ng pera. Opo. Okay. At sinabi nyo, Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. 4 na bag, 30 to 35 million pesos. Opo. Okay. Later, sinabi nyo sa dulo ng section na ito, a few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. No? Bakit po nyo nasabi yun na 125 days? Let me just confirm. Dahil po ba na yung 4 na bag, kapag ka in addition natin, 30 million to 35 million, pwedeng magtotal ng 125 million. Tama po ba? Tama po. Your Honor. Kaya sinabi nyo sa dulo na mukhang ito yung 125 million. Opo, Tama Your po Honor. ba? Tama po, Your Honor. Okay. Tapos, sinabi nyo, yung babae na kasama ni Colonel La Chica na nasa Office of the Vice President, sabi nyo rito, you later learned to be Special Disbursement Officer Gina Acosta. So sabi nyo, nung nagkita kayo, hindi nyo siya kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. You just later learned na siya pala si Gina Acosta. Tama po, Your At Honor. siya ay Special Disbursement Officer. Ngayon, mahalaga po itong datos na ito. Could you just please explain yung who I later learned to be? Bakit nyo po nasabing who I later learned to be? Paano nangyari yon? When did you later learn it? Yung unang nakita ko po siya nung time na yon, hindi ko pa po siya kilala. Okay. Tapos nakita ko po siya news nung 2024. Okay. Yung same face po nung babae na nakita ko, yung pagkaiba lang po yung headband. Okay. Siya po si STO. So Acosta. nakita nyo napanood nyo na lang later sa isang news Opo, report sa sa TV at sabi nyo, yung nakita ko, yung pala si Special Disbursement Officer Gina Acosta. Ngayon, bakit po importante yung datos na yung detalyeng ito? Dahil just for the record, Madam Chair, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, siya yung direktang inappoint ng Vice President para humawak at mamahagi ng confidential funds. Yun lang po ang gusto nating manote dito. Okay. Tapos sinabi nyo, may 4 na bags, tapos nag-deliver kayo on the
day of December 20 up to the morning of December 21. Opo. Tama po. Okay. Importante rin po yung dates na yun, Madam Chair, kasi December 20 na-release, ayon sa COA, pwedeng ma-confirm ng COA later, doon na in cash pala. Doon na in cash. December 20 was the day on which the confidential funds, the 125 million peso confidential funds was encashed. That is your manifestation. Yes, it's a manifestation. Okay. Nagbibigay lang po tayo ng context dito sa statement, Madam Chair. Okay. Tapos, tama po ba na yung isang bag ay binigay nyo sa mga tauhan ng, sabi nyo, a politician, no, sa Cabuyao. Tama po ba? Cabuyao, Laguna. Tama po, Madam Chair. At Tama sabi po, nyo, Your the Honor. first bag for a politician in Laguna. Tama Tama po. Okay. Sino tong politician? That's a probing question already, Honorable Okay. Paano Tino. nyo nalaman na politician? Ayun po yung sinabi sa akin ni BP Sara. Okay. Bawi tayo sa kanila. Okay, bawi tayo sa kanila. Ano ibig sabihin ng bawi tayo sa That's kanila? a probing That is a question probing already, question. Honorable Tino. Okay. Sige. So, nagbigay kayo ng isang bag Opo. sa politician o para sa politician. Hindi yung politician ang direktang binigyan nyo. Hindi po, may May representative po tauhan. siya. Okay. So, nagbigay kayo ng isang bag, possibly 30 to 35 million. Tapos yung pangalawang bag, binigay nyo sa isang tauhan ni Attorney Munsayak. Tama po ba? Hindi ko po alam kung tauhan niya yun, pero sa taas po namin nilagay nung kasama ko. Nandun din naman po ako. Okay. Hindi nyo alam. Basta nandoon siya. Hindi ba tinuro kayo sa itaas? Opo, sa taas Sino ang po. nagturo sa itaas? Si Attorney Reynald Bonsayak po. O, si Attorney Munsayak, tinuro ka sa itaas, tapos dun sa itaas, inabot mo yung pera. Tama po ba? Kami po, si Arman po mismo yung nag-abot yung kasama Si ko Arma, po. hindi yung kasama mo. Opo. Kasama ka rin sa taas. Siya po yung umabot sa second floor, ako po halfway doon sa may platform. Halfway lang. Okay. Tapos sabi mo dito sa affidavit mo, paglabas nyo, I looked at him and he nodded. Opo. Tama po. Your Honor. Ibig sabihin, Tama po. nagtanguan kayo. Opo. Okay, so parang acknowledgement dun sa transaksyon. Opo. Okay. Tapos yun, nung kasunod na araw, so in other words, nagbigay ka rin ng isang bag na posibleng may 30 to 35 million. Opo. Tama po. Opo, Mr. Tapos Chair. yung dalawang remaining bag, sabi nyo, sa sunod na araw na. Opo, Madam At Chair. iniwan nyo lang sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Yan po ba yung sa may Sa Agham po. Agham Road. Okay. Iniwan nyo lang sa parking lot. Iniwan nyo yung red Mazda. Tama po. Opo. At nandun yung dalawang bag. So Opo, pwedeng, Madam Chair. dalawang bag pwedeng 60 to 65 million pesos. Tama po. Hindi nyo alam, wala kayong sinasabi rito kung sino ang tumanggap. Nakita ko po pero hindi ko po kilala. Merong tumanggap. Opo. Nandito ba yan sa statement mo? Yung sa ombudsman po, nakita ko po yung kumuha ng susi. When we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where 2 remaining bags of money were placed. We left the keys on top of the left front wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. Wala po kayong binabanggit na ngayon may sinasabi kayo na may nakita kayong pwede po bang ituloy? Yung umikot na po kami, kasi naglakad lang po kami palabas. Okay. Conscious din, curious lang po ako kung sino po yung Okay. pwedeng kumuha. At Other than sa guard na nag-lead sa amin, may isa pong lumapit doon. So, may isang lumapit doon sa red Mazda. opo, nandun po yung guard. So, I presume yun na yun po.
nahiya naman po kung tignan-tignan pa siya, tumuloy na po ako. So may nakita kayong lumapit doon sa red Mazda? Opo, meron po. Okay. Kilala nyo ba? Namumukhaan ko po, pero by name hindi po. Namumukhaan nyo po. Well, Mr. Chair, Continue. okay. Some members have been saying that your questions are now probing questions, so let's just stick it to the... I was clarifying, Stick with Mr. affidavit. Chair. It was a clarificatory question on the delivery, and it was the resource person who proffered the information that he saw an individual approach the red Mazda sedan, Mr. Chair. Just the same, continue. I'm reminding you na we're bound by our own rules. Yes, thank you, Mr. Chair. Okay. Okay. So, ayun. So, total na deliver nyo po yung mga bag. Tapos, yun nga, sa dulo, ang sabi nyo, yung 125 million na yun ay confidential funds. At any point, did anyone ever tell you na yun ay confidential funds? Wala po. Wala po. Okay. Thank you. Okay. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.